Magandang araw mga amot. Welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay, magbibigay tayo ng komento at follow-up na rin po ito doon sa last video ko patungkol po dito sa problemang kinakaharap ni Pastor Quebuloy. So, marami naman sa atin ang nakapanood ng balita kanina lamang na, ang US ay nagpaplano na palang arestuhin o mag-file na ng extradition na treaty sa atin para madala si Pastor Quebuloy sa United States dahil meron din po siyang kinakaharap ng mga kaso ron at katulad po ng ating kutob, hindi po dumalo o parang walang planong dumalo si Pastor Quebuloy dito sa mga pagdinig na ginagawa ng Senado. At ikatlo, siyempre, may mga ilang senador ang pumirma para wag matuloy itong contempt na ihinihain ni Senator Risa Hontiveros dito nga po sa hindi pagdalo ni Pastor Quebuloy sa pagdinig, sa mga pagdinig na gaganapin sana o ginaganap na sa Senado. At ang apat na sumusuporta. Masasabi na natin sumusuporta kay Pastor Quebuloy ay si Senator Risa Hontiveros, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Senator Cynthia Villar. So dito pala sa ganitong mga sitwasyon, pwede palang kontrahen ng ilang senador itong contempt o yung ilalabas na warrant para arestuhin si Pastor Quebuloy para madala siya sa Senado para, dumalo sa mga pagdinig at kailangan yata ng 8 boto. Sa ngayon ay nakaka-4 na. Dapat sana ay 5, kasama si Senator J.B. Ercito, pero nagbago ang isip ng butihing senador at naging 4 na lamang po ang pirma para kontrahin ang contempt na magreresulta sa pag-aresto ng Senado kay Pastor Quebuloy. So, unahin muna natin yung sa US. Maiksi lang ito, hindi natin hahabaan dahil hindi naman tayo abogado para ipaliwanag pa ang bawat detalye o himaymay ng arrest warrant ng US. So, sa US, pinaplano na po yata na ilabas na yung arrest warrant at kasabay nito ay mag-apply na ng yung bang tinatawag na i-extradite si Pastor Quebuloy papuntang US. So hihilingin ng gobyerno ng US na i-extradite si Pastor Quebuloy sa US at para litisin doon sa kanyang mga kaso. Pagdating naman doon, sa tingin ko, since maganda na ang relasyon ng US at Pilipinas, sa tingin ko lamang po ay ma-accommodate ng ating gobyerno ang request ng United States kung sakasakali man na hilingin nito na ma-extradite si Pastor Quebuloy sa US para humarap sa mga kaso niya doon. So sa ikalawa naman, siyempre, ito nga po, hindi na dumadalo si Pastor Quebuloy sa mga pagdinig na ginagawa ni Senator Risa Hontiveros at nagbigay pa yata siya ng pahayag si Pastor Quebuloy na dali na lamang sa korte ang mga nasabing usapin at ito'y isang malaking politika po lamang. Doon sa last video ko, nabigyan ko na po ng komento to na kasi naririnig ko na naman yung salitang separation of state and religion. Parang si Senator Robin Padilla po yata ang nagsabi nun, idiniin niya. Pagdating po doon, yun isang malaking kagaguhan. Sa kahit na sinong politiko, hindi lamang po sa kasalukuyang mga politiko natin,
maging sa mga nakaraang politiko, national man, mga lokal na posisyon, isang malaking kagaguhan na sabihin na may separation ng state at religion ng ating na dapat na umiiral sa ating bansa. Dahil unang-una, sino ang lulukuhin ng mga politikong ito? Sa tuwing dumarating ang eleksyon, hindi ba't lumalapit sila sa mga religious group para kumuha ng suporta? So ano yung sinasabi nila na separation of state and religion? Sa tuwing may eleksyon, lapit kayo ng lapit sa mga religious leader para kumuha ng suporta. Hinahalo nyo na sila sa politika. At ito namang mga religious group, sasabihin siyempre, hindi tayo nakikialam dyan, pero siyempre, personal, meron tayong mga pinipiling kandidato natin na isinisiwalat naman nila sa kanilang mga miyembro. Naturalmente, indirectly, itinatanim na nila doon sa kanilang mga miyembro kung sino yung mga dapat nilang iboto. Pero sasabihin nila siyempre sa ibabaw, sa panlabas, lalong-lalo na sa media, na hindi nila ini-encourage ang kanilang mga miyembro na sundin ang kanilang mga kandidato, personal na kandidato. Pero humahalo pa rin sila sa politika. So yung sinasabing separation of state and the religion, isang malaking kagaguhan sa kahit na sino magsabi nun. Bawat eleksyon na lang nakikita na ng tao, ginagawa niyong tanga ang mga mamamayan. Kaya minsan nakakainis sa mga politiko nangangatwiran ng ganyan. Masyadong plastic at ginagawa tayong bobo. Di ba? Separation of state and church. Kalukuhan po yun. Kabobohan. Kagaguhan. Pangatlo, eto na nga po, nakita na natin, nabalita na itong mga sumusuporta kay Pastor Quebuloy. So pinakinggan po natin yung kanilang mga katwiran. Pangkaraniwan lamang po yung kanilang mga katwiran na kesyo kilala nila na mabuting tao, na sila ay tinulungan kahit wala silang pera, binigyan sila ng airtime, personal na kaibigan ng pamilya. Alam nyo, itong mga politiko na to, kung minsan naguguluhan ako, ano ba talaga ang pinasok ninyo? Politika o personal? Personal na pangangailangan, kumbaga, na kapag ang iyong mga kaibigan ay sumasabit sa isang malalaking kaso, na handyan ka para ipagtanggol sila. Nakalimutan na yata ng mga nasabing politiko na to. Kaya minsan tama rin yung sinabi ni Senator J.B. Ejercito kung bakit i-pull out niya yung kanyang pirma para kontrahin yung contempt na magre-resulta nga sa pag-i-issue ng arrest warrant para kay Pastor Quebuloy, na siyempre pinakinggan din niya yung tawag dito, yung panig ng mga nagrereklamo, yung mga biktima. Siyempre babalansihin mo yan dahil hindi pwedeng manaig ang personal mong emosyon, ang iyong personal na pabor, para lamang sa kapakanan ng mga taong pinaglilingkuran mo. Natural, kasama si Pastor Quebuloy sa mga taong kanyang pinaglilingkuran dahil isang sibilyan si Pastor Quebuloy, dangan nga lamang at siya ay isang pinuno ng isang sekta, ng isang religious group. Kaya may mga nagsasabi o nasasabi rin ni Pastor Quebuloy na siya ay sibilyan, na ganito, ganyan. So, tama yung kaya Senator J.B. Ejercito na dapat dumalo siya sa mga pagdinig at para wag maging one-sided, ika nga. Yung pagdinig na ginagawa sa Senado na puro yung side lamang po ng mga biktima ang napapakinggan, nadidiin si Pastor Quebuloy. So, magandang platform, ika nga, yung Senado, yung imbitasyon
para maipagtanggol ni Pastor Quebuloy ang kanyang sarili. At sabi din naman niya, hindi naman siya kinakapos ng mga kaalyado, lalong-lalo na po sa Senado. Ayan, kita na po natin, may 4 na malulupit na. At hindi lang sigurado mga senador yan, baka may konting pabor din yan sa mga mas matataas pa. Di ba? Katulad ni Vice President Sara Duterte at President Bongbong Marcos. May mga congressman din yan. So hindi siya kapos sa suporta pagdating sa matataas na posisyon sa gobyerno. Ang gusto lang siguro maipakita ni Senator J.B. Harris ito is ipagtanggol mo ang sarili mo sa Senado at sisiguruhin naman niya na hindi ka maaargabyado. So, tama siya doon. At yung sinabi ni Senator Bato na personal niya kilala, alam niyang mabait, pero hindi naman niya 24 oras kasama si Pastor Quebuloy, kaya siguro hindi rin siya pumirma. Kasi ang pumirma lang si Bongo, Amy Marcos, Cynthia Villar, at si Senator Robin Padilla. Isa pa, para sa sinabi ko kanina, nakakalimutan yata ni mga politikong ito yung kanilang trabaho. Inilalagay nila yung kanilang personal na nararamdaman sa isang tao kumpara doon sa dapat na ginagawa nila na dapat nasa hustisya sila lagi. Wala dapat silang kikilingan kung iniimbitahan si Pastor Quebuloy, kay kaibigan mo yan, kay kamag-anak mo yan, dapat papuntahin mo. Dahil ang niyuyurakan na niya ay hustisya, ang gobyerno, ang batas, na ipinagtatanggol pa po ninyo. Wala ako narinig sa kanila doon sa 4 na nangatwiran na hindi mabigat yung ebidensya, parang mali yung sinasabi ng mga witness, parang istorya lang na ginawa. Walang ganon na ikinatwiran yung mga nasabing senador na yon, yung 4 na pumirma para hindi makontempt si Pastor Quebuloy. Ang sinabi nila, personal nilang kilala, mabait, tinulungan sila. Kumbaga, nabigyan sila ng pabor. Kapag ganun din lang naman kayo, baka sa susunod na eleksyon na hindi na kayo iboto ng tao dahil ganun lang pala kayo kababa. Mag-isip. Maaaring sa batas, marunong kayo. Pero in practical, ipinakikita nyo sa tao na kayo ay may kinikilingan, kapangit tingnan. Mga senador pa naman din kayo. So, nakakadismaya. Maraming mga amo natin dyan ang nadidismaya sa mga nagiging pahayag ng mga senador na to. Kumbaga, wala pang masyadong bigat. Walang bigat yung kanilang katwiran na kaya hindi sila pumirma dahil personal nilang kilala. Imbis na sabihin nilang malabnaw yung kaso, inimbento yung istorya. Walang ganon. So, wala silang interest na alamin. So, nakakalungkot po lamang na kapag may pakinabang ang isang tao sa kanila o nakinabang sila sa isang tao, todo-todo ang suporta nila. At napakapangit pakinggan na kaya hindi, kasi yun ang dumarating sa atin ang dating sa atin, ang dating lalo sa akin, kaya hindi mo gustong makontempt si Pastor Quebuloy ay nagawang ka ng pabor. Yun na yun. Yun na yung pinakabuod nun. Nagawang ka ng pabor. Nagawang kayo ng pabor nung nakaraang eleksyon, kaya kayo ay mga nagsipanalo. Kakalungkot, nakakahiya. Parang hindi nang galing sa utak yung inyong mga sinasabi. Hindi ba? Pero pagka ibang paksa, kagagaling. Alam yung batas, alam yung ganito. Pero pagdating sa mga ganyan, yun lang ang naikatwiran. Mano bang paatinin ninyo? Papuntahin ninyo sa Senado, dumalo kayo, magtanong kayo, ipagtanggol nyo sa harap ng maraming tao, ng media, ng telebisyon, si Pastor Quebuloy. Bakit ayaw nyo mangyari yun? Kasi malapit na ang 2025 national elections.
At makakaapekto ito ng malaki sa inyong kandidatura kung nais nyo pang kumandidato uli. So, nakakalungkot lamang na ganyan ang uri ng mga politikong meron tayo ngayon. Di ho ba? Kaya tama o mali yung akusasyon, dapat papuntahin ninyo. Kasi baka mamaya, sa pagtutol ninyo, may mga buhay na naapektuhan. Baka pati buhay ninyo maapektuhan, lalo-lalo na't kayo ay mga politiko na kumakandidato o nanunungkulan. Baka maapektuhan ang inyong mga propesyon bilang politiko. Baka dumumi ang paningin ng tao sa inyo. So, aantabayanan natin itong mga kaganapan. Kasi siyempre, pag inaresto si Pastor Quezbuloy, obligadong dalhin siya sa Senado. Obligadong sumagot siya sa mga tanong ni Senator Risa Hontiveros. Dahil sa tingin ko, hindi lulubay itong babae na to, itong si Senator Risa Hontiveros. Nakalock-in siya kay Pastor Quezbuloy. At hindi siya papayag na hindi sumagot sa mga katanungan niya itong si Pastor Quezbuloy. At pagdating naman siguro sa seguridad, hindi naman tayo mamumroblema. Maliban na lamang kung, alam niyo na, hindi ba? May mga panatiko, si Pastor Quezbuloy nagagawa ng hindi maganda, doon magkakaproblema. Pero overall, sa tingin ko, hindi. Matutuloy at matutuloy yan. At nakialam na rin ng DOJ. Panoorin nyo na lang yung last video ko. Makikialam na rin. So, dito ko muna po tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay, well, depende kung ano ang mainit na pinag-uusapan sa kalye. So, with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.